Tapos na po ang paghihintay natin sa magiging desisyon sa budol impeachment ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Meron na pong inilabas na desisyon ang House of Representatives. Nagpasya na po sila, mga kababayan, sa botong 42, 1 at hanggang 3. Tuluyan na pong ipinasura ang impeachment laban kay Bangag. Siyempre, ibabasura talaga yan. Alam na po natin ang magiging kahinatnan, mga kababayan. Hindi na po natin inaasahan na magtuloy-tuloy ito sa impeachment laban kay Bongbong Marcos. Oo, magtutuloy-tuloy, pero sa kaligtasan, siyempre, ni Bongbong Bangag. O eto, ang video. Panoorin po natin, mga kababayan, pero basahin ko lang po muna itong maikling balita. Breaking news po ito eh. Nagpasya ang House Committee on Justice sa botong 42, 1, 3 na ang De Jesus impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay walang sapat na basihan o insufficient in substance, mga kababayan. Dahil dito, tuluyan ng ititigil ang lahat ng pagdinig kaugnay sa nasabing reklamo. Malamang tuwan-tuwa ngayon ang mga Bangag supporter, mga kababayan. Tayo, hindi naman po tayo nasasaktan na dito sa naging hatol desisyon sa impeachment laban kay Bangag kasi alam na po natin ito, mga kababayan. Ang nag-prepare na abogado, di umano, bata ni Lisa. Ang nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Bangag, contractor, tropa rin nila. Sigurado mababasura. Ito po yung video, panoorin na po natin. The chair is ready to hear the motion for the declaration of sufficiency in substance of the De Jesus impeachment complaint. The Honorable Zamora is recognized. Madam Chair, I move to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. There is a motion to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Is there a second? Second. The same has been seconded. Is there any objection? May I ask, Honorable Nisay, if you are a member? Yeah, member. I'm a member. Are you a member of the Justice Committee? Ex officio member. Deputy Okay. minority. As an ex officio member, then he has the right to vote. And I even to raise a motion. I object, Madam Chair. There is a motion to declare the De Jesus impeachment complaint insufficient in substance. The same has been objected to. We therefore divide the House. Again, the motion is to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hand. Those who abstain, please raise your right hand. You may put down your hands. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient
in substance. At this juncture, the chair is ready to hear the motion for the declaration of sufficiency in substance of Massa et al. Impeachment Madam complaint. Chair, The Honorable Erice is recognized. Madam Chair, I move that we declare the Massa complaint as sufficient in substance. So move, Madam Chair. There is a motion to declare the Massa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Is there any second? Second the Who motion, seconded? Madam Chair. The Honorable De Lima seconded. Is there any objection? I object. The motion has been objected to. We therefore divide the House. Let me restate. The motion is to declare Massa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hands. Those who abstain, please raise your right hand. With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Massa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Palakpakan ng mga bangag. Akala nyo nasasaktan kami, mga hunghang. Alam na namin ang laro nyo, mga animal kayo. Alam namin na drama lang yung impeachment ni Bongbong Bangag. Kaya nga hindi kami excited dyan eh. Oh, alam na drama lang yan. So anong aasahan naming mga DDS? Mapapa-impeach si Bangag? Never! Malabo! Kasi laro lang yan. Kasi ang tumbok talaga nila na ipa-impeach mga kababayan, walang iba, si BP Inday Sara. Yan kay Marcos, drama-drama lang yan. Para masabihin na kunwari sila patas. Ayan ha, patas kami ha. O, pinapa-impeach namin si Bongbong Marcos kaso talagang wala tayong magagawa. O, insufficient talaga O, kulang talaga sa ebidensya. Hindi talaga siya maaaring ipa-impeach kasi wala palpak yung yung naghain ng impeachment kay Marcos O, na-endorso, oo, pero yung naghain, 4 na page lang yung ibinigay na mga pagbabasihan para mapa-impeach si Marcos. E di ngayon, kay Sara naman tayo. O, kay Inday Sara, mga kababayan, syempre, siseryosohin na huyan nila. Kasi ang target talaga nila, si BP Inday Sara ang mapa-impeach, hindi si Bongbong Marcos. Wala na. Okay na tayo dyan. Alam na natin yung laro na yan. Sinabi ko lang ngayon sa inyo, para po, baka sakali hindi nyo pa makita ito sa iba pang platform ng social media, at least man lang dito sa channel ko, alam nyo na. O, katulad po nitong isa pang balitang ibibigay ko sa inyo, drama pa rin po, mga kababayan. Maliwanag na niloloko talaga nila tayo O, eto, si Romualdez po kasi, di ba alam na po nating lahat na itinuturo ho siya nila Gutesa at ng kung sino-sino pa na isa di umano sa mga tumatanggap ng mali-malitang basurang pera. Di ho ba? Mantakin ho ninyo, mga kababayan, naglabas ng draft report itong si Pinky Lacson ng Blue Ribbon Committee. Hindi kasama po
ang pangalan ni Romualdez sa mga kakasuhan. Absuelto na. Grabe talaga, magpinsan. Ang swerte nitong araw na ito. Anak ng tutsa. Kung si Inday Sara siguro ang pinangalanan ni Gutesa, halimbawa lang, pinangalanan din ni Saldico, baka ngayon wala na, ginigisa na si Inday. Baka matagal lang na-impeach si BP Inday Sara kung siya ang pinangalanan ni Gutesa at Saldico. Di ba? Pero kay si Martin Romualdez yan eh. Ang nag-iingay si Saldico at si Gutesa, ay hindi po kasama. Absuelto ang buang. O eto, Romualdez, hindi kasama sa mga inirekomendang kasuhan. Draft report ng Blue Ribbon ni Ping Lacson. Iniisa-isa ang mga pangalan. Eto, may pinangalanan pa kuno si Pinky. Drama lang naman. Inihayag ni Senator ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson na nakabuo na ang komite ng draft partial report na nagre-rekomenda ng paghahain ng kaso laban sa ilang mambabatas at dating opisyal kaugnay ng issue sa flood control project, mga kababayan. Sa bagay, ang ilagay po dito, partial report pa lamang, mga kababayan. Pwede pa po ito mabago. Kung meron pong partial report, meron din pong final report. Pero ito ho ang mga pangalan. Uulitin ko, tulad po ng impeachment ni Bangag na hindi po tayo umasang mapa-impeach siya, ganon din po dito, mga kababayan. Huwag din po nating aasahan na mailagay po ang pangalan ni Martin Romualdez para makasuhan. Batay sa impormasyon, kabilang ang mga inirekomendang kasuhan sina Jinggoy Estrada, ayan, Joel Villanueva, Chis Escudero, Bong Revilla o dating senador, Saldico Mitch Kahayon. Etong si Saldico, mga kababayan, bagamat inilagay ho dito na ano pa lang ito, partial report pa lang ho ito, mga kababayan, pwede pa pong maalis yan, si Saldico, pwede pa pong ma-absuelto. Hindi po kasi ganito yan eh. Akin lang naman ito, no? Kasi kung tutuluyan mo talaga nila si Saldico, maaaring hindi na ho siya umuwi ng bansa, doon na siya magtatago kung nasaan man siya ngayon. So yung mga kasong nakabinbin sa kanya dito, hanggang binbin na lang ho yan, hindi na po yan maisasampa. Katulad po nung si Bautista, dating Comelec, di ba? Na hanggang ngayon pinaghahanap, kinasuhan din naman yun. Pero ano nangyari? Walay, di ba? Ganito po ang mangyari kay Saldico. Sa ngayon, wala si Romualdez, swerte ang buang, ay di sige, sana mapalitan na nga ang liderato ng Senado para mabago naman ang takbo, ang proseso, ang mga pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Walang kwenta eh. Ito, talagang maliwanag po, mga kababayan, na pinagtatakpan po nila si Romualdez. O gayon man, kapansin-pansin na wala sa listahan ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez batay sa mga impormasyong inilabas kaugnay sa draft report. Ayon kay Lacson, ang nasabing ulat ay draft partial report pa lamang. Ayan. Tangina mo, Lacson, ha, umayos ka. Ilagay mo ang pangalan dito ni Romualdez, ha. Total, ikaw na mismo may sabi. Partial draft report pa lamang ito. Umayos ka. Pinky Lacson, idagdag mo ang pangalan ni Romualdez dito. Sa kasalukuyan, 4 pa lang ang lumagda rito at kailangan ng hindi mabababa sa 11 pirma upang maiharap ito sa plenaryo sa Senado. Bago nyo iharap yan sa plenaryo sa Senado, Pinky Lacson, mumurahin ka talaga ng tao kapag hindi mo dinagdag dito si Martin Romualdez. Maraming beses na o maraming tao na ang nagdawit sa kanya
sa maanumalyang flood control project pero iniiwas talaga ninyo. Ano ba talaga kayo ni Romualdez? Bata ba talaga kayo ni Romualdez, Pinky Lacson? Senator Tuta Soto? Bata ba kayo ni Romualdez? Bakit hirap na hirap kayo? Takot na takot kayo? Dapat talaga mapalitan na itong liderato ng Senate Blue Ribbon Committee at ng Senate President, mga kababayan. Wala na ho tayo nakikitang patas na investigasyon. Wala na pong aasahan ng taong bayan na merong managot na big fish dyan sa maanumalyang flood control project. Niloloko na ho nila tayo. Maliwanag na panloloko ho ito sa ating lahat, mga kababayan. Tayong mga nasa baba na nakakaalam ng katotohanan dahil nga napakarami ng lumantad, napakarami ng mga taong nagdawit kay Romualdez na sangkot siya. Tila mawawala po yung pag-asa natin na mapasama si Martin Romualdez. At baka kalaunan ho, mga kababayan, matapos na lang itong investigasyon ng flood control project anomaly na ito. Walang Romualdez na makukulong. Kawawa naman po ang mga Pilipinong naghahangad, tayo na mga naghahangad na merong big fish na ipakulong. Pero baka matunaw na lamang po itong issue na ito na walang Romualdez na makakasuhan o makukulong. Dapat talaga mabago na ang liderato sa Senado at sa Senate Blue Ribbon Committee. Kalampagin na lang po natin, mga kababayan, si Pinky Lacson. Alam nyo kasi, kapag puro lang po tayo reklamo, tulad dito sa channel natin, dito kayo nagko-comment, nag-iingay ho kayo, wala naman problema sa pag-comment ho ninyo. Karapatan nyo ho yan. Kung hanggang dyan lang po tayo, mga kababayan, hindi po nila tayo maririnig. Dapat yung marinig ho nila tayo. Mag-ingay po tayo sa social media. Kasi nakatingin ho sila sa atin, maniwala ho kayo. Nakasubaybay ho yan sila sa publiko, lalong-lalo na po sa Facebook. Mag-ingay po kayo, mga kababayan, sa Facebook. Hindi yung, okay, manyang manood tayo dito sa mga DDS vlogger para malaman nyo po ang mga balita sa ating bansa, lalo na ito, at makapag-komento kayo. Pero paano po nila maririnig? Paano po malaman ng Senado na ninanais natin na isama ang pangalan ni Romualdez sa mga kakasuhan kung hindi po tayo mag-iingay sa social media? Itag po natin ang Senate of the Philippines, si Ping Lacson, kalampagin natin siya, mga kababayan, sa ating kanya-kanyang social media account, iparating sa kanya na huwag niyang kaligtaan na isama ang pangalan ni Romualdez sa mga kakasuhan. Maliwanag ng ilang beses na siyang pinangalanan, binabaliwala lang ho nila, nagbibingi-bingihan ho sila. Parang nakatanggap yata talaga ito si Pinky Lacson, mga kababayan, ng malakalaking halaga. Hindi ho magkakaganyan yan eh. No? Pinky Lacson, kayo ba'y nakatanggap ng malakalaking halaga? Magkano po ba, sir? Magkano po ibinigay sa inyo nitong baluslos? Bakit ganyan na lang po kayo kung iiwas nyo ang kanyang pangalan? Ni ilagay man lamang yung kanyang pangalan sa mga kakasuhan, hindi nyo humagawa. Hawak na rin ba kayo sa liig? Tuta ka rin ba? Pinky Lacson ni Romualdez? Nagtatanong lang kami tangin na nyo. Ito pa isang balita. Tungkol naman po ito, mga kababayan, sa pagpapalit ng liderato. Ewan ko lang po sa inyo kung sang-ayon ho kayo. No, ang usap-usapan noong mga nakaraang linggo pa, di umano babae ang papalit kay Senator Tuta Soto. Maaaring babae nga. Maaaring totoo nga po yung usap-usapan na kung magpapalit ng liderato ang Senado, babae na, kauna-unahan. Akala ko ba naman si Pia Cayetano? Natuwa ako. Kasi atin talaga yan eh. Pero ito, sabi ho dito, basahin ko muna. After distancing herself from Coke rumors,
in the Senate, Senator Loren Legarda is reportedly poised to become the first female Senate President, mga kababayan. Handa di umano si Loren Legarda na maging kauna-unahang Senate President matapos husang dumistansya sa mga usap-usapan na di umano'y magkakaroon ng kudeta sa liderato ng Senado. Ngayon, biglang nagbago ho yung kanyang testimonya. Handa na siya ngayon, mga kababayan, na maging kauna-unahang babaeng Senate President. Hindi kaya ito, tanong lang naman, hindi kaya ito nagipag-meeting sa kanya si Tuta Soto? Kasi, mga kababayan bagamat nanay po ito ni Leandro Labiste, na isa sa pinakamatapang ngayong pinakabata rin na kongresistang lumalaban sa administrasyon o sa napakalang korupsyon sa ating bansa. Para sa akin ho, mga kababayan, kung magpapalit rin lang sila ng liderato dyan sa Senado, wala rin kwenta. Kung ang papalit kay Soto galing din sa majority. Majority itong si Legarda, mga kababayan, majority ito Hindi nga natin alam, baka mamaya nag-usap na yan si Legarda at saka si Soto. Sige, total, ang tao, ang ingay na. Siguro, dapat na tayong magpalit ng liderato. Legarda, pwede bang ikaw na lang ang pumalit sa akin? At least ikaw, majority ka pa rin. Huwag natin itong ibigay sa minority. So, hindi pa rin po mapapalitan ang Senate Blue Ribbon Committee. Si Pinky Lacson pa rin po siguro. At ang kanyang vice, si Erwin Tulfo. Walang kwenta. Hanggat majority po, mga kababayan, ang uupo bilang Senate President, hindi po maaalis siya si Pinky Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Dapat ho talagang palitan ho lahat. Yung magiging Senate President magmula po sa minority. Depende sa kanila kung sino-sino mang nasa minority na isa sa mga maaasahan natin mga Duterte supporter. Isa na dyan, si Alan Peter Cayetano. Pwede rin si Marcoleta. Pwede rin si Pia Cayetano. Maraming pwede ho. Kaso, parang pati sa pagpapalit ng liderato sa Senado, luto rin Sa palagay ho ninyo, luto rin. Kaya ito, majority ito si Loren Legarda Sa totoo lang, mga kababayan, pasensya na po kung meron pong maka-Loren Legarda dito. Ako, hanggat maaari, hanggat nasa majority ang isang senador, ayoko sa kanya. Mahirap pong magtiwala, mga kababayan. Majority pa rin kasi ito Legarda? Opo. Hanggat maaari, ayoko talaga. Hindi lang hanggat maaari, talagang ayoko. Kaya doon tayo sa sa minority sana. Sana ano lang ito, sana feeling lang ito ni ni Legarda na siya na ang magiging kauna-unahang Senate President na babae. Sana sana pakiramdam niya lang ito. Sana naririnig niya lang ito sa mga kapwa niya kasama sa majority, pero ang magiging katotohanan o ang mangyayari sa Senado ay mula sa minority ang magiging Senate President para sigurado ho tayo na magiging patas po ang mga pagdinig dyan. Lalong-lalo na sa Senate Blue Ribbon Committee. Nakita nyo nga pati si Ping Lacson, mga kababayan, draft report na inilabas. Wala si Martin Romualdez, patas ba yan? Pinagtatakpan po nila. Kaya dapat mga senador na kabilang
sa Duterte Black. Mga sir, mga ma'am, ano pong ginagawa ninyo? Minority Black ng Senado, hindi naman po kayo kapiraso lang. Marami-rami din naman kayo. Baka naman magawa nyo po ng paraan. Kasi hanggat majority ang uupo bilang Senate President, walang mangyayari sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Walang big fish na makukulong. Lahat ng mga haka-haka, pagdududa natin, nakasama si Martin Romualdez, kasama sa korupsyon si Sandro Marcos, kasama si Bongbong Marcos, mananatiling haka-haka lamang po yun. Kung hindi po mapatunayan sa isang pagdinig, hanggat hindi nakukumpirma ng Senate Blue Ribbon Committee na itong mga pinangalanan, itong mga nabanggit ko kanina, isang ayunan ng chairman ng Blue Ribbon, wala akong mangyayari. Mga Duterte Black na senador, baka naman, kung gusto nyo rin po ng katarungan dito sa napakalalang korupsyon at sang-ayon kayo sa sigaw ng taong bayan na sana manaig ang katotohanan, kumilos na po kayo mga sir. Sayang po ang oras, sayang ang araw, kita nyo. Ang impeachment laban kay Bongbong Marcos, wala na, nabasura na. Sa bagay, alam nating drama na yon. Pangalawa, Martin Romualdez hindi na pasama sa listahan ng mga kakasuhan. Sino po ang makukulong? Yung mga senador na kasamahan ninyo na pinagbibintangan lang, pinaratangan lang, kawawa naman po. Ilabas po ninyo ang katotohanan kung sino po talaga ang karapat-dapat makulong. Kumilos na po kayo, Duterte Black Senators. Gawin nyo na po ang kudeta sa lalong madaling panahon. Okay? Bago pa magalit sa inyo ang mga DDS. Ayos. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.